Hello everyone, welcome to Phil Couple Journey channel. In this video, I will share my interview experience sa US Embassy Manila. Kung ano ba yung mga requirements na dinala ko, kung ano yung sinuot ko, kung ano yung mga question na tinanong nila sa akin, and kung ano yung do's and don'ts, and kung kailan ko na-receive ang aking visa. Umpisahan natin sa kung ano nga ba yung mga requirements na dinala ko. So, ayun lang yung mga requirements na dinala ko. I-share ko naman sa inyo guys kung anong interview yung na-experience ko sa US Embassy Manila and kung ano yung mga question na rin na tinanong nila sa akin. So, the night before my interview, nag-check-in na ako ng hotel malapit sa US Embassy Manila. And 4 AM pa lang gising na ako para mag-prepare ng aking sarili at ng aking mga requirements kung tama ba yung mga nadala ko. And after nun, 4:30 umalis na ako sa hotel kung saan ako nag-check-in. And 5:10 AM, mga ganon, nandoon na ako sa US Embassy Manila. And doon sa labas guys, kahit maaga na ako na nandoon, kasi yung time schedule ko ay 7:30 AM, marami ng tao sa labas for interview. And mga ilang oras lang, siguro isang oras, ay pinapila na rin kami ng guard para papasukin sa loob ng US Embassy Manila. And bago pumasok, i-check ng guard yung ating DS-160 confirmation page and ang ating passport. And doon sa passport guys, pagkabigay nyo ng passport ninyo ay lalagyan nila ng sticker yan. And dito sa sticker ko, kung mapapansin nyo, may A na nakalagay. May A na nakalagay. Ayan yung area A kung saan ako naka-assign sa window 2. And doon, paghintayin muna saglit. And papapasukin na sa loob ulit. Doon sa pinakaloob, pagpasok mo doon, mag-uumpisa yung pre-interview. Pinaupo lang ako saglit. And then, pinahintay lang ako ng mga ilang minuto. And then, after nun, natawag na din yung pangalan ko. Filipino Consul guys, yung nag-ask sa akin ng mga question doon sa pre-interview. And doon sa pre-interview, kinuha niya yung mga requirements ko except sa proof of relationship. Hindi niya na kinuha yung ginawa kong proof of relationship. And dito sa pre-interview, Filipino Consul, nag-ask lang siya sa akin about sa what's your fiancé's petitioner's full name, my fiancé's address, when did our last meet, and where did you meet. And then after nung pagkakuha na yon, inas lang ako kung bakit yung birth certificate ko is 2019 pa. And na-question lang, pero hindi naman na nag-conflict. Nag-question lang siya. And then after nun, pinaupo na rin ako saglit para paghintayin na naman sa biometrics. So after sa biometrics, pinahintay lang ako ng saglit. Saglit na minuto lang. And doon sa window 52, biometrics, tinanong lang ako nila kung ano yung birthday ko and full name. And then, pinabiometrics na ako. Then, after nung procedure na yon, pinaupo ulit ako. Saglit, pinahantay ako. At doon sa final interview, doon yung medyo matagal-tagal yung hintay ko. And dito sa final interview guys, medyo mahina yung announcement ng pangalan. Kaya be aware lang tayo at makinig tayo ng
mabuti sa consul kasi mahina yung pagkaka-announce nila. And mas maganda kung sa unahan ka umupo pag walang nakaupo sa unahan. So, ayun na nga, sa final interview, American Consul, babae siya, nag-interview sa akin, Windows 63. Tinawag na din yung pangalan ko. And then, nag-greet ako, good morning. And, nag-ask siya sa akin, Lori B. Barbach. And then, what's my petitioner name? Petitioner name ulit. When is my birthday? Tinanong yung birthday ko. When did we apply? Where did we meet? And then, inas din ako, do I have a criminal case? Do you have children? Tinanong ako kung may anak ako, and tinanong din kung may anak ba yung aking fiancé. And then, inas din ako, is this your first time visa application? Tapos, tinanong din ako na, what are the things you did together when he visit you? So, tinanong ako kung ano daw yung ginawa namin, mga bagay na ginawa namin habang magkasama kami. So, ayun lang yung tinanong sa akin sa final interview. Hindi masyadong marami yung tanong sa akin ng American Consul na yon. And, after naman ng mga tanong niya na yon, umalis siya saglit para mag-type sa computer. And, after niya mag-type sa computer ng mga ilang minuto lang din, may binigay na siya sa aking papel, which is itong pamphlet na to. Ibibigay sa inyo to ng consul kapag approve kayo. So, ang sinabi niya sa akin, okay, your visa application is approved. I will give you this pamphlet to know your rights in USA for visiting USA. So, after niya pagkabigay nito, sinabi niya din na congratulations. So, ayun lang guys yung sa final interview ko na natapos. And, i-claim nyo na rin guys na magkakaroon kayo ng pamphlet. And then, after nun, kung ano yung sinuot ko, sa aking interview. So, ang sinuot ko lang sa aking interview ay dress and naka-flat shoes lang ako and nakatali lang ng ganito ang aking buhok. Ng ganito, nakapabilog lang siya sa likod. So, casual lang yung aking ayos guys. And then, kung ano nga ba yung do's and don'ts. So, ano nga ba yung do's and don'ts? So, una guys, be polite. Tapos, be early sa time schedule natin para hindi tayo ma-hassle. Be open and honest. Dress appropriately. Follow instruction carefully. Bakit follow instruction carefully? Kasi guys, meron minsan na nagkukwentuhan sa waiting, habang naghihintay kayo, may mga nagkukwentuhan and hindi maiwasan na nadidistract kayo minsan, or minsan malakas yung kwentuhan nila, kaya kailangan makinig talaga kayo mabuti kasi for example, natawag yung pangalan nyo and hindi kayo nakapunta, tapos ang tagal nyo na naghihintay dun sobra, baka hindi kayo ma-interview and sayang naman yung nabayad nyo and yung visa application ninyo kasi ma-decline kayo. And wag nyo din i-stapler yung mga dokumento ninyo. I-clip nyo lang siya para hindi maghiwa-hiwalay. And kung ano naman yung mga bawal dalhin, kung ano yung don'ts na mga bawal dalhin sa loob ng US Embassy Manila. Electronics, kasama dyan yung camera, phone, smartwatch, and laptop, bawal na yan sa loob ng US Embassy Manila. Large bags, wag na din. Food and drinks, wag na din. Flammable items like lighters, posporo, and kahit anong generating devices. Sharp objects, katulad ng gunting, kutsilyo, alam naman natin yan. Pocket knives, nail files. Huwag na tayo hindi pwede sa loob ng US Embassy. And weapons, like objects or explosive material, mga bomba-bomba. Alam naman natin yan, matik na sa atin yan na bawal tayo magdala ng ganyan.
Long-handled umbrellas, wag na rin tayo magdala ng long-handled umbrellas. And yung CD natin sa St. Luke's Extension Clinic, wag na rin natin dalhin yung mga yun. So, kaya hindi na natin siya kailangan dalhin kasi kung dadalhin pa natin siya, magbabayad tayo sa labas kung ipapaiwan natin siya. So, mapapagastos pa kayo. Kaya iwan nyo na lang yung mga bawal sa US Embassy. Sa hotel ninyo or sa bahay ninyo, or kung may kasama kayo sa labas, sila na lang yung maghahawak ng mga gamit nyo na kailangan nyo pero hindi nyo pwede ipasok sa loob. Like katulad ng cellphone, diba? And then, so ayun na nga, yun lang yung mga bawal na hindi talaga pwedeng dalhin sa loob ng US Embassy Manila. Pupunta na tayo sa exciting part kung saan, kailan ko nga ba na-receive ang aking US visa. My interview was September 10, 2024 and na-receive ko yung visa ko September 13, 2024. It takes 3 days after my interview sa US Embassy Manila and this is my visa. Ganito yung visa matatanggap ninyo sa inyong application sa K1 visa. So, ayun lang guys, ang aking na-experience na interview sa US Embassy Manila. Kung may karagdagan kayong impormasyon, pwede nyo yun i-comments dito sa video na ito. Or kung may question kayo, sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. And kung ang video naman na ito ay nakatulong sa inyo, please like, share, and subscribe. For more information about K1 visa filing, tips, and lifestyle and travel, or tips na din para sa AFAM.